Victoria Laguna and Pila Laguna. Ano siya? Salubong Diversion Road pa rin. Ganda yung view. Ganda yung view. Grabe. Ito siya mga tenga, no? Hindi sa malayo. Alright. Kapag nadulas night slide, protektado ka. Insta360 Pro ay better for low light video resolution. Ang Insta360 Pro ay 8K ang maximum resolution to 8K 24 frame rate per second. Samantalang itong GoPro Hero 12 meron lang 5.3K at yo, what's up mga pengo? So good morning, and nandito tayo sa Victoria Laguna and Pila Laguna. Ano siya? Salubong Diversion Road para sa mga iwas traffic. And nakita nyo ba yung mga bundok? Ang ganda ng bundok dito, maganda yung view. And you know, parang Banahaw yun sa Quezon. You know. Alright. Grabe. Okay ba yung view dito mga pengo? Punta kayo dito sa Laguna, Pila Laguna and Victoria Laguna. Yan. So today's vlog ay yung yung camera, kasi may bagong camera. So sulit bang mag-upgrade sa another brand na quality and maganda sa low light sa gabi, night ride, maganda sa gabi. Kasi sa alam natin sa GoPro ay mahina sa low light and yung video noisy siya pag gabi, no. Pero pag maliwanag okay siya. Saka sa color saturation okay na okay yung GoPro. Bali nung nagpunta ako dito, kinuha ko yung jacket, binibenta ng R50 natin. Member siya ng R15 Laguna PH, si Sir Mark. So ito siya, no. Shoutout natin si Sir Mark. Yan. Hello. Ng Victoria Laguna. Mag-shoutout ka. Shoutout sa R15 Laguna. Iwas, salamat. Yan, nagpa-shoutout si Sir Mark, and ito yung binili ko sa kanya. Nakapag-deal kami from Morong to Victoria Laguna, mga 1.5 hours. Tatakbo natin with Aerox. Ito, yung may 3D, saka may back protector or yung neck protector. Yan, neck protector attached basement. Dito may zipper siya dito. Maganda kung merong ganun, no. Ito siya mga pengo, sa malayo. Alright, meron siyang back protector, chest protector, elbow protector. Yan. Then meron din sa shoulder protector. So kapag nadulas na-slide, protektado ka. Huwag naman sanang mangyari na naman yan. Okay na okay ito, no. Alright, comment yan. Abot naman sa action cam. So currently ang gamit natin ay Hero 11 Black, pero meron ng bagong Hero 12. Halos same specs, may nabago lang ng konti. Pero dito check natin, di ba, pag ating pagbibideo or video memories sa pagbablog, yan, maganda mayroong camera na maganda para yung mga viewers ay maganda at malino nilang mapapanood yung inyong video. Yung ibang yung ibang video kasi ang ginagamit 4K 2.7K na resolution. Atin naman 1080 kasi cellphone lang yung ating pinang-edit kaya 1080 mas mabilis ako mag-edit sa 1080. Pag 4K binabasa pa mga 1 minute 2 minutes saka mapapasok sa timeline ng editor ko yung video. Mag-aantay pa, no. Pero kaya naman ng 4K resolution ng CP ko.
So ngayon for nating ikukumpara yung bagong labas ng Insta360 Ace Pro. Diba pag Insta360 ay nakakita natin 360 camera, naalaman natin na 360 camera yon pag sinabi Insta360. Ito parang ano lang, parang dashcam lang, parang GoPro lang, iba lang yung brand. At competitor siya, kalaban siya ng Hero 12. So gamit natin ay Hero 11 Black. So under tayo. So ito yung picture na comparison ng dalawang action cam. Yan, isang may front screen na nakikita yung sarili sa Hero 12. Insta360 ay yung napipilip lang yung likod, tapos pwede mo nang makita yung capture. May front screen kasi yung Hero 12. Insta360 ay yung lang, yung LCD lang na makikita yung status. Yan. So pag-usapan naman natin yung Insta360. So makita nyo yung sensor nya or yung lens, merong red, tapos LCD status yung screen, tapos sa baba Insta360 Pro na nakalagay. Insta360 Ace Pro ay better for low light. Meron siyang pinipindot na pure video para panggabi. Pag na-on mo yun, ibababa niya yung frame rate para maganda yung sa gabi, no? So ang pros ng Insta360 ay way better of low light recording. Yun nga, yung sa gabi mas malinaw. Higher maximum resolution, up to 8K resolution siya. Talo yung GoPro, no? Screen, yung likod na screen pwedeng itaas, iharap mo sa sa'yo kapag nagsa-selfie ka, pwede mo makita yung screen para maganda yung capture, tama yung angulo. Tapos ang cons naman, so ito yung kulay nya 8-bit color lang. Tapos yung mic nya hindi maganda, ma-wind noise. Wala siyang wind noise eliminator na hindi gaya ng GoPro. Yan, mamunta naman tayo sa GoPro Hero 12. So yung gamit ko ay Hero 11. Pwede mo ikumpara sa Hero 12 kasi halos same lang na specs, features lang yung nagbago, no? Ang GoPro Hero 12 Black ay from 11, tas may nagdag na features. Then ang pinakang title description niya, best for professional work. Yan, mga pengyo, no? Yan ang ginagamit sa mga walk around, commercial. Maganda siya commercial kasi maganda yung kulay niya, maganda yung graphics. Yan ang kinagamit niya. Ang pros, meron 10-bit color and log profile. Log profile, merong yung settings mo nasa-save sa standard. Ayan, standard setting, resolution 1080. Then activity, gawin mong pang night mode, ibabaw yung frame rate. Kumbaga yung settings mo sa panggabi, sa pangumaga, isa-set mo sa profile. Isang isang click lang. Saka meron ding cinematic, gawin mong 4K resolution pag magbibideo ka, no, ng sa mga lugar, sa mga magagandang views, sa mga park, ganun. Tapos maganda yung audio nito, pwedeng pang kwarto lang, pwedeng pang wind, pang malakas ang wind. Yan. Ang cons naman ay di maganda or struggle siya sa low light. Yan, di ko tayo sa kaliwa. Struggle siya, madilim. Pero para sa akin, okay lang sa akin,
medyo madilim, tapos pag nasisinagan saka iilaw siya, no. Gaganda yung capture. Tapos yung apps, yan, yung quick apps, minsan hirap makakonect. So mahirap makakonect yung GoPro sa quick apps. So kailangan mo pang yung Bluetooth nya i-recognize sa CP, tapos yan, makakonect ka na. So yung mga penyo. So para maintindihan natin, meron ditong specs, main specs, di naman lahat. So Insta360 Ace Pro versus GoPro Hero 12 Black na specs. Sa unang-una, ang sensor size, sabi nila mas malaking yung sensor ni Insta360, kaya maganda sa low light. And so yung sensor size na is 1/1.3 inch. Ito naman sa GoPro Hero 12, 1/1.9 inch at 8:7 aspect ratio. Di ko na alam kung bakit ganon na sinasabi mas malaki. But dito 1.9 inch mas malaki yung Hero 12. Comment na below kung mali ako, no? Kasi yung video resolution, ang Insta360 Ace Pro ay 8K ang maximum resolution to 8K 24 frame rate per second. Samantalang itong GoPro Hero 12 meron lang 5.3K at 60 frame rate FPS. Kasi yung photo resolution, mas maganda si Insta360 Ace Pro, 48 megapixel, and samantalang si Hero 12 ay lang, 27 megapixel. Battery naman mas malaki si Enduro. Bakit ganon? Battery 1650 mAh sa Insta360 Ace Pro. GoPro Hero 12 may Enduro battery 1720 mAh. Tapos in size, mas malaki ng konti si Insta360 Ace Pro. Ayun, 71.9 by 52 by 38. Samantalang si Hero 12 mas maliit, 71 by 55 by 34. So ang weight naman ay mas mabigat si Insta360 Ace Pro kasi mas malaki. So 179.8 grams by versus GoPro Hero 12 ay 154 grams lang. So 20 grams yung nabago, no? Pinakang kumukuha ng camera yung pag video ay naka-fixed lens, di napapalitan yung sa Insta360 Ace Pro. Samantalang si GoPro Hero 12 Black, yung cover nya, cover lens ang pinag-usapan natin ay replaceable, napapalitan, and merong features na hydrophobic. Ano yung hydrophobic? Kapag nababasa yung cover lens, lang siya, umaagos, dumudulas pababa, kaya di mo na kailangan punasan yung cover lens para malinaw yung kuha sa GoPro Hero 12. Samantalang sa Insta360 Ace Pro ay kailangan mong punasan kapag umuulan, nababasa at naalikabukan. Yan ang kaibahan yan. Dumudulas factor lang sa GoPro Hero 12. Yung Hero 11 ganoon din. Wala akong video pero gamit ko sa ganyan si GoPro Hero 11. Alright mga pengo, sa heating issue naman, based naman sa sa nakagamit na yung pinanood natin sa YouTube, ang Insta360 ay walang heating issue kahit na high resolution na 4K. So tumatagal ng 4K resolution ng 1.5 hours. Wow, grabe.
Malupet. Matipid sa battery. Ang ano naman sa GoPro, natural na, normal na sa GoPro yung mayroong heating issues kapag mataas ang resolution. Pero sa akin ang ginagamit ko ay 1080 resolution. Wala namang heating issue pag mababa yung resolution, okay lang. Ay, patay. Akala ko kakaanan eh. Pang ulan lang, gamit ko itong si Hero 12. Diba naka vlog setup tayo, merong mic adapter. So meron akong ginawa na pang kahit malakas ang ulan hindi tatagusin. Alright. Pero kung stock lang, plug and play lang, walang mic adapter, so okay pares sa ulan. Waterproof naman pares yun eh. Pero kung vlogger ka, meron kang mic, external mic, so mas prepare ko si GoPro Hero 11 or Hero 12. Kasi yung mic adapter ni Insta360 ay sa Innova, nasa gilid lang, so hindi protected yung gilid, baka pasukin ng tubig. Pero ito naman nasusugod ko na sa malakas ulan, 100% walang 100% hindi pa papasokan ng tubig. Kasi yung battery cover ko ay Telesin na. Na-improve ko yung aking case. Alright. Mas mahal nga lang yung mic adapter nito. Umaabot na ang 3,000. Ganun talaga, no? Gusto mo nang maganda yung audio, dito ka sa Hero 12. Pero para sa mga maganda yan. Kumbaga digital na yung audio nito pag merong mic adapter. Sa settings naman, pares lang naman. Yung ginagawa natin settings ay yung resolution 1080, kung gusto nyo 4K okay lang. Tapos 60 yung frame rate, FPS, para sa pagmumotor mabilis ang movement, ay hindi siya choppy, hindi siya lag. Dulo niya paglingon, maganda pa rin yung video mo, smooth pa rin. Pero kung pang cinematic, 24 fps or 30 pang gabi, depende sa gamit mo. Tapos yung white balance ay 5.5 ang settings ko. Dati auto, parang nakapansin ko parang nagbabago. Tapos yung shutter, naka-auto ako. Hindi ko may set ng 1/100 kasi wala tayong ND filter. ISO mga penyo, minimum 100 and maximum 800 tayo ngayon. Pero dati nag 1.6 ako, ma-snowy siya. Inang isa pa, ma-video noise talaga yung GoPro kahit anong gawin. So para hindi video noise, yung maulan yung video mo, ay gawin mong 800 yung ISO maximum. Tapos yung audio mo, audio settings ay naka-auto. Yung raw audio naka-off muna kasi di ko naman gagamitin. Yun, alright mga pengo, nagpalit tayo ng battery. Yung kagandaan nito sa Hero 11, mabilis lang palit ng battery. Mga
less than 1 minute, kasama na yung pagtatanggal ng helmet. Yung sharpness natin mga pengyo ay naka medium lang. Tapos yung bitrate normal lang, normal or standard. So yun lang settings ko. Saka yung field of view pala, field of view, naka super view tayo para kita lahat, yung taas, yung baba, kaliwa, kanan. Yan, para kita lahat ano. Bakit 1080 yung gamit ko? 1080 resolution para madali mag-edit, mas mahaba yung video. Tapos pangkaraniwan, yun ang gamit ng mga uy, patay tayo dyan. Mantig na umbagan. Yung pangkaraniwan na gamit ng mga tao ay yung cellphone ay 1080. Tapos yung internet speed 720 to 1080 lang gamit. Yan, pag sayang din kasi nag 4K ka, nag-effort ka, yun pala, yung mga viewers mo 1080 lang maximum na nagagamit. Useless din yung pag 4K mo. Dahil dito sa Pilipinas mabagal ang internet. Ayun. Checkpoint dito mga pengyo. Sarap ng binangi. Ang baba ng kalsada mga pengyo. Nakaka-enjoy dito. Super enjoy sa Laguna. Santa Cruz, Laguna. Lakas ang hangin. So, verdict mga kayo. Okay ba mag-upgrade? Lumipat ng brand? So kung low light ang gusto mo, magandang gamitin si Insta360 Ace Pro. Pero kung pag-uusapan mo yung kulay, yung merong quick capture, hindi ko lang alam kung merong quick capture si Insta360 para mas madaling mapindot. Isang pindot lang, nag-on na yung camera from off. Yan. At kung para sa akin kasi GoPro is the best, pero mahina sa low light. Pero kung gusto mo ano lang, hindi ka maarte sa low light or sa ano, ang ride mo ay gabi pero gusto mo yung parang normal na ano lang, gusto mo yung paggabi, kung gusto mo maganda pa rin kulay ng inyong video, maganda si GoPro kahit na medyo madilim. Pero pag nasinaga naman ng ilaw yung dinadaan mo, malinaw naman. So verdict natin, kung gusto niya ng low light, panalo si Insta360. Pero kung gusto mo ng quality video, taas ang saturation, higher quality yung resolution, kasi may 10 bit si GoPro,
Yan, GoPro yung piliin nyo. Kahit na mas mababa yung resolution ni GoPro, parang mas malinaw din ang GoPro. Pero yung Insta360, maganda yung zoom niya eh. Hindi nagbabago resolution. Mag times 2 yung resolution. Nag times 2 yung zoom. Hindi nagbabago yung resolution. Yun ang maganda kay Insta360. Hindi siya nag-blur. Samantalang sa GoPro, pag na-zoom mo, wala, nagbabago yung resolution. Ayan, siguro yun lang ano, pagkakaiba. Pare-pares naman natin ginagamit. Ang ano lang, ang mabigat lang sa Insta360 yung weight, nakakangari sa leeg. Pero ito GoPro mas magaan, kaya iwas ngalay. Pero kapag may adapter si GoPro, parang pares na ng bigat. So yan, saka may ano, AI nga pala si Insta360. Kaya nakaka-hype na bumili na Insta360 Ace Pro. Pero sa akin, masaya na ako dito sa GoPro kasi nagagamit ko siya sa pang-ulan na malakas na ulan, nabuhos ng ulan. Yun, gamit ko siya. Sa price naman mga penyo, 24,900 si GoPro kung tama ako. Tapos si Insta360 yung price mas mataas ng konti, nasa 26 to 28,000 depende sa set. Yan, alright mga pengo. So kayo, comment na below kung anong kukunin nyo na camera, Insta360 na Ace Pro or GoPro Hero 12, Hero 11. Yan, ang Hero 12 lang walang GPS. Pag gusto nyo may GPS, Hero 11 meron. Alright mga penga, hanggang dito lang yung vlog natin. Konti lang natin yung bagong camera, saka compare na rin natin. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye. Rito tayo kakain, oh. Tama-tama. Kailangan. Naku, bawal yatang mag-parking dito, no? Saan kaya ako magpa-park dito? Pwede din siguro dito.